Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mahirap na binatang magsasaka na nakakita ng isang hindi ordinaryong sanggol sa gitna ng malamig na sakahan sa Bagyo. Ang hindi niya alam, ang batang ito ay may dalang napakalaking lihim na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman at mag-uugnay sa kanila sa isang napakalayong kaharian. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa malamig na kabundukan ng Bagyo, kung saan ang amoy ng sariwang pino at basang lupa ay umahalo sa simoy ng hangin, may isang payak na pamayanan ng mga magsasaka. Dito naninirahan ang binatang si Martin kasama ang kanyang nakatatandang lolo na si Mang Tanyo. Sa kabila ng kahirapan, kilala si Martin sa kanyang sipag at busilak na puso. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, nakababad na ang kanyang mga paa sa malamig na lupa upang mag-ani ng mga gulay na kanilang ikinabubuhay. Isang maagang umaga, habang ang makapal na hamog ay nakabalot pa sa buong sakahan, naglalakad si Martin patungo sa pinakadulong bahagi ng kanilang taniman ng repolyo. Habang hawak ang kanyang basket at karit, may narinig siyang kakaibang tunog na umahalos sa ihip ng hangin. Ano yun? Para bang may umiiyak? Hindi naman pusa. Parang boses ng maliit na bata. Bulong ni Martin sa kanyang sarili. Inakala ni Martin nung una na imahinasyon lamang iyon dahil sa lamig ng hangin at pagod sa madaling araw. Subalit habang siya ay lumalapit sa gitna ng bukid, lumalakas ang mahinang uwa. Dinagdagan niya ang kanyang mga hakbang hanggang sa marating ang isang malaking tambak ng tuyong dahon at damo sa gitna ng taniman. Doon, nakatambad sa kanyang mga mata ang isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Isang napakagandang sanggol na lalaki ang nakahiga sa gitna ng malamig na lupa. Ang bata ay nakabalot sa isang mamahalin at makapal na telang kulay ginto na may mga burdang hindi pamilyar kay Martin. Kahit na malamig ang panahon sa Bagyo, kakaibang init at liwanag ang tila nagmumula sa sanggol. Diyos ko! Paano napunta ang isang sanggol dito sa gitna ng bukid sa ganitong kaagang oras? Napakalamig pa naman! Agad na inangat ni Martin ang sanggol mula sa lupa. Hawak ang bata sa kanyang mga bisig, napansin niya ang kakaibang mga mata nito. Kasing itim ng gabi, at may taglay na ningning na tila hindi nagmula sa ordinaryong pamilya. Walang ibang tao sa paligid. Ang buong bukid ay tahimik at wala man lang bakas na mga yapak maliban sa kanya. Mabilis na tumakbo si Martin pabalik sa kanilang maliit na kubo habang maigpit na yakap-yakap ang sanggol upang maprotekta nito sa malamig na simoy ng hangin sa Bagyo. Lolo! Lolo Tanyo! Tingnan niyo po kung anong nakita ko sa gitna ng taniman. Ano yan, Martin? Bakit ka sumisigaw? Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Lolo, sanggol po. May nag-iwan ng sanggol sa gitna mismo ng bukid natin. Nanginginig siya sa lamig nung makita ko. Ano? Sanggol sa gitna ng bukid? Paano mangyayari yon? Akin na, ipasilong mo muna rito sa tabi ng kalan upang maingatan sa lamig. Kinuha ni Mang Tanyo ang sanggol habang si Martin naman ay mabilis na kumuha ng malinis na kumot. Nang suriin ng matanda ang bata at ang telang nakabalot dito, napakunot ang noo ng lolo. Ang tela ay gawa sa napakahusay na sutla at may mga simbolong burda na hindi karaniwang nakikita sa buong Benguet o maging sa lungsod ng Bagyo. Martin, tingnan mo ang telang ito. Hindi ito galing sa palengke at lalong hindi ito pagmamayari ng sino man sa ating mga kalapit baryo. Kakaiba rin ang itsura ng batang ito. Ang kanyang balat at mga mata.
Opo, Lolo. Napansin ko rin po. Pero sino naman na mag-iiwan sa kanya sa gitna ng bukid sa hating gabi o madaling araw? Kung hindi ko siya narinig, baka namatay na siya sa labis na lamig. Ang tanong ay kung paano siya nakarating doon nang walang nakakakita. May masamang tao kaya na nag-iwan sa kanya o may pinagtataguan ng mga magulang nito? Hindi ko po alam, Lolo. Pero hindi ko kayang ipagkatiwala lang siya sa kahit kanino. Titingnan ko muna kung may naghahanap sa kanya sa bayan. Pero habang wala pa, alagaan muna natin siya. Sumang-ayon si Mang Tanyo sa desisyon ng kanyang apo. Binigyan nila ng pangalang Abdullah ang sanggol. Isang pangalang naisip ni Martin dahil sa kakaibang aura at katangian ng bata na tila nagmula sa malayang lupain. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Araw-araw na pumupunta si Martin sa bayan ng Baguio upang magtanong-tanong sa mga pulis, sa mga kapitan ng barangay at maging sa mga ospital kung may nawawala na sanggol. Ngunit walang sino man ang nag-uulat ng nawawalang anak. Tila ba ang batang si Abdullah ay bigla na lamang lumitaw mula sa langit at bumagsak sa kanilang bukid. Dahil dito, buong pusong itinuring ni Martin na sariling anak si Abdullah. Kahit binata pa at walang asawa, pinagsumikapan niya magtrabaho ng doble sa bukid. Nag-ani siya ng mas maraming gulay at nagbenta sa palengke upang maibili ng gatas, damit at mga pangangailangan ang bata. Si Mang Tanyo naman ang nagsilbing gamay at tagapag-alaga habang nasa bukid ang binata. Abdullah, kahit mahirap ang buhay dito sa bukid, sisiguraduhin kong lalaki kang mabuting tao. Hindi ko man alam kung kanino ka galing. Ituturing kitang biyaya ng Diyos sa akin, sabi ni Martin habang karga si Abdullah. Lumipas ng 5 taon, si Abdullah ay lumaking isang napakatalino, napakagwapo at napakagalang na bata. Ngunit habang lumalaki ang bata, mas lalong nagiging kapansin-pansin ang kanyang kakaibang katangian. Bukod sa kanyang angking talino na malayo sa karaniwang bata sa kanyang edad, may mga pagkakataong ang kanyang gawi at pananalita ay tila nagpapakita ng isang dugong bughaw. Isang hapon, habang naglalakad si Martin at ang batang si Abdullah sa pamilihan sa Baguio upang magbenta ng mga sariwang gulay, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang magaganap. Isang lalaking may suot na pormal na kasuotan at may kakaibang itsura. Isang dayuhan na nagngangalang Rashid, ang naglalakad din sa parehong daan. Hindi maaari. Ang mga mata ngayon, ang hugis ng kanyang mukha, sabi ni Rashid habang nakatingin sa malayo at gulat na gulat nang makita si Abdullah. Napahinto ang dayuhan at napatitig ng gusto sa batang hawak ni Martin. Kinuha ni Rashid ang isang maliit na larawan mula sa kanyang bulsa at mabilis na inihambing ito sa mukha ni Abdullah. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa labis na pagkagulat at pagtataka. Sa wakas, pagkalipas ng 5 taon ng paghanap sa iba't ibang panig ng mundo, napunta ba talaga siya rito sa kabundukang ito? Bulong ni Rashid sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Rashid patungo sa kinaroroonan ni Martin at Abdullah. Habang lumalapit ang dayuhan, naramdaman ni Martin ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may malaking kaganapang darating sa kanilang buhay. Bakit kaya gano'n na lamang ang gulat ng dayuhang si Rashid nang makita ang batang si Abdullah? Ano ang lihim na tinitingnan niya sa larawang hawak niya? At ano ang totoong pagkatao ng sanggol na natagpuan ni Martin sa gitna ng bukid sa Baguio 5 taon na ang nakakalipas? Huwag na huwag kayong aalis dahil sa kasunod na bahagi ay magsisimula ng mabunyag ang mga katotohanan na maglalagay sa buhay ni Martin sa matinding panganib at pagsubok. Sa gitna ng maingay at abalang pamilihan sa Baguio, naging matalim ang titig ng dayuhang si Rashid sa batang si Abdullah.
Walang kamalay-malay si Martin na ang bawat takbang ng lalaking ito patungo sa kanila ay ang simula ng pagkabitak ng tahimik at simpleng buhay na itinaguyod niya para sa kanyang itinuring na anak. Sandali lang binata. Maaari ba kitang makausap kahit sandali lamang? Magandang hapon po. Bakit po? May paglilingkod po ba ako sa inyo, sir? Nagtitinda po kami ng mga sariwang gulay galing sa bukid. Hindi gulay ang pakay ko. Ang batang yan, sino siya? Ikaw ba ang kanyang tunay na ama? Bakit niyo po itinatanong? Ako po ang nagpalaki sa kanya. Ako ang tatay niya. May problema po ba? Patawarin mo ako kung bigla ako nagtanong. Ako si Rashid, isang naglalakbay na negosyante galing sa Timog Kanlurang Asya. Ngunit ang batang hawak mo, kakaiba ang kanyang itsura. May kamukha siyang isang napakahalagang tao sa aming bansa na nawala ng anak. 5 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ni Martin ang salitang 5 taon, biglang tumibok ng napakabilis ang kanyang dibdib. Iyon din ang eksaktong panahon kung kailan niya nahanap ang sanggol sa gitna ng malamig na taniman sa Bagyo. Ngunit pilit niyang pinatahimik ang kanyang kaba at pinatatag ang kanyang loob. Patawad po sir, pero nagkakamali kayo. Dito'y pinanganak at lumaki si Abdullah sa kabundukan po. Pasensya na po, kailangan na naming umuwi dahil naghihintay ng lolo ko. Tumingin si Abdullah kay Rashid gamit ang kanyang malalaking mata. Tay Martin, bakit po nakatitig sa atin yung mama? Nakakatakot po ang tingin niya. Huwag kang matakot anak, uuwi na tayo. Mabilis na tumalikod si Martin at naglakad ng mabilis palayo sa pamilyan habang karga-karga si Abdullah. Hindi man lang niya hinintay na maibenta ang lahat ng kanyang paninda. Ang tanging nasa isip niya ay ang ilayo ang bata sa dayuhang iyon. Samantala, naiwang nakatayo si Rashid sa gitna ng daan habang hawak ang isang lihim na komunikasyon sa kanyang bulsa. Mahal na kamahalan. Nahanap ko na siya. Ang batang nawawala 5 taon na ang nakararaan. Buhay siya at nasa pangangalaga ng isang mahirap na magsasaka sa kabundukan ng Pilipinas. Mabilis na nakauwi si Martin sa kanilang maliit na kubo sa gitna ng bukid sa Bagyo. Hingal na hingal siya habang isinara at iniripunduhan ang pinto ng kanilang bahay. Naabutan siya ni Mang Tanyo na naghahanda ng hapunan. Martin, bakit tila takot na takot ka? At bakit napakaaga ninyong umuwi mula sa palengke? Lolo, may nakakilala kay Abdullah sa bayan. Isang dayuhan. Ano? Anong sinabi mo? Paano nangyari yon? 5 taon nating itinago at inalagaan ng bata. Walang sino man na nakakaalam kung saan siya nanggaling. Sinabi nung dayuhan na 5 taon na rin nilang hinahanap ang isang batang tulad ni Abdullah. Lolo, takot na takot ako. Paano kung kunin nila sa akin si Abdullah? Siya lang itinuring kong tunay na anak. Hindi ko kayang mawala siya. Tay Martin, bakit ka umiiyak? Hindi naman po ako aalis. Sa piling niyo lang po ako ni Lolo Tanyo. Lumapit si Mang Tanyo at tinawakan ng balikat ng kanyang apo. Alam ng matanda na dumating na ang araw na pinakakatakutan nila. Ang araw kung saan ang nakaraan ng batang si Abdullah ay mag-uumpisa ng humabol sa kanila. Martin, kalmado lang. Kailangan nating maging matalino. Bago natin isipin ang pag-alis o pagtatago, kailangan muna nating malaman kung sino talaga ang mga taong iyon. At higit sa lahat, kailangan na nating buksan ang bagay na kasama ni Abdullah nung gabi na mahanap mo siya. Ang tilang ginto at ang maliit na kahoy na kahon? Oo Martin, 5 taon nating itinago ang kahon na iyon dahil sa takot. Ngunit ngayon, kailangan na nating alamin kung ano ang nilalaman nito upang maprotektahan natin si Abdullah. Pumasok si Mang Tanyo sa ilalim ng silid at inilabas ang isang lumang baol. Mula roon,
Kinuha niya ang isang maliit ngunit napakabigat na kahon na gawa sa maitim na kahoy at pinalamutian ng mga kulay gintong bakal. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na isang kakaibang sagisag, isang koronang may nakapalibot na 2 espada. Dahan-dahang inilapag ni Martin ang kahon sa mesa. Si Abdullah naman ay nakatitig sa kahon at tila may kakaibang atraksyon ang bata rito. Nang idikit ni Abdullah ang kanyang maliit na daliri sa ibabaw ng kahon, may biglang tumunog na tila isang mekanismo sa loob nito. Tay, parang mainit po ang kahon nung hinawakan ko. Diyos ko, Lolo. Tingnan niyo po ito. Sa loob ng kahon, walang pera o alas na tulad ng karaniwang kayamanan. Sa halip, naroon ang isang singsing na may napakalaking pulang batong sapphire na may nakaukit na kaparehong simbolo ng korona at isang lumang sulat na nakasulat sa wikang Arabic at English. Kinuha ni Martin ang sulat. Binasa niya ang ilang linya ng English na nakasulat sa ibaba ng lumang papel. Habang binabasa ang bawat salita, mas lalong namumutla ang mukha ng binatang magsasaka. To whoever find this child, he is the rightful heir, Prince of Saudi. Pabulong at nanginginig ang boses na basa ni Martin sa sulat. Ano ang sinasabi sa sulat, Martin? Ipaliwanag mo sa akin. Lolo, si Abdullah, hindi lang siya ordinaryong bata na iniwan sa bukid. Siya ang nawawalang anak ng isang prinsipe sa Saudi. Sa Saudi Arabia. Napalunok si Martin habang nakatingin sa pulbos na mukha ng batang si Abdullah. Ang sanggol na pinalaki niya sa hirap, sa lamig ng bagyo, at sa simpleng pagtatanim ng repolyo at patatas ay ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang karian sa buong mundo. Tay Martin, Lolo Tanyo, ano po ang prinsipe? Masama po ba yun? Hindi anak. Hindi masama yun. Pero napakayaman at napakamakapangyarihan ng pamilya mo. Ngunit habang nagpapakalma din ang mag-anak sa loob ng kubo, sa labas naman ay unti-unting nakapalibot ang 3 maitim na sasakyan sa gitna ng madilim at malamig na bukid sa bagyo. Lumabas mula sa mga sasakyan ang ilang lalaking nakasuot. At sa gitna nila ay nakatayo si Rashid kasama ang isang taong may mas mataas na kapangyarihan. Siguraduhin ninyong walang makakatakas. Kunin ang bata ng tahimik. Ngunit kung lalaban na magsasaka, alam nyo na ang gagawin nyo. Sa labas ng maliit na kubo sa gitna ng malamig na bukid sa bagyo, patuloy ang paglapit ng 3 maitim na sasakyan. Ang mga ilaw nito ay nakapatay upang hindi makakuha ng pansin. Habang nasa loob sina Martin, Mang Tanyo at ang batang si Abdullah, naramdaman ng binatang magsasaka ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng mga kuliglig at tila tumigil pati ang hihip ng hangin. Lolo, parang may mali. Napakatahimik sa labas. Martin, patayin mo ang ilaw. Bilisan mo. Agad pinatay ni Martin ng ilang gasera. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang mga kanyuan ng ilang lalaking nakasuot na dahan-dahang nakapalibot sa kanilang bahay. Hawak ng mga ito ang mga kagamitang hindi pampubliko. Lolo, sila yung mga kasama ng dayuhan kanina. Nahanap nila tayo agad. Tay Martin, natatakot po ako. Bakit po madilim? Huwag ka matakot, Abdullah. Nandito si tatay. Walang makakasakit sa'yo. Biglang narinig ang malakas na pagkalampag sa pinto ng kubo. Ang kahoy na pinto ay umuuga sa bawat tampas mula sa labas. Martin, buksan mo ang pinto. Alam naming nasa loob kayo. Huwag niyo na subukang lumaban kung ayaw niyong masaktan. Martin, dalin mo si Abdullah sa silong. Sa likod ng dampa, may maliit na daanan patungo sa sapa. Bilisan niyo.
ako nang haharang sa kanila. Lolo, hindi ko po kayo maiiwan dito. Sabay-sabay tayong aalis. Martin, mas bata ka at mas mabilis tumakbo. Protektahan mo ang bata. Siya ang target nila. Kapag nakuha nila si Abdullah, baliwala rin ang lahat. Tumakbo ka na! Bago pa man makapagsalita uli si Martina, nabiyak ang pinto at mabilis na pumasok ang dalawang lalaking nakasut. Sa gitna ng dilim, ginamit ni Mang Tanyo ang buong lakas upang iampas ang kahoy sa unang lalaki. Dahilan upang matumba ito. Tumakbo ka na, Martin! Ngayon na! Luan at mabigat man ang loob. Binuwat ni Martin si Abdullah at mabilis na tumalon palabas sa likod ng bintana ng kubo. Sa kabila ng mabatong lupa at matarik na slope ng kabundukan ng bagyo, tumakbo si Martin ng buong bilis habang maigpit na nakakapit sa kanya ang bata. Si Lolo Tanyo, Tay Martin, si Lolo Tanyo naiwan sa loob. Huwag ka mag-alala, babalikan natin si Lolo. Kailangan lang muna kitang iligtas. Sa loob ng kubo, mabilis na napalibutan ng mga tauhan ni Rashid si Mang Tanyo. Pumasok si Rashid kasama ang isang lalaking may mas mataas na kaanyuan at malamig na tingin. Isang lalaking nagngangalang Tarik. Ang tiyuy ng bata na may sariling maitim na hangarin sa trono ng kaharian. Nasaan ang bata? Rashid, sinabi mo na narito ang tagapagmana. Matanda, nasaan ang apo mo at ang batang kasama niya? Magsalita ka kung ayaw mong matapos ang buhay mo rito. Kahit patayin niyo ako, hindi niyo makukuha ang batang iyon. Malayo na sila at hindi niyo masisira ang buhay niya. Walang silbi ang matandang ito. Sundan niyo magsasaka. Hindi pwedeng makarating sa kabiserang syudad ang batang iyon. Samantala, sa gitna ng makapal na hamog at madilim na gubat sa bagyo, patuloy ang pagtakbo ni Martin. Ang kanyang mga paa ay may mga sugat na dahil sa mga matatalas na bato at sanga. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit dahil sa labis na takot at pag-aalala para kay Abdullah at sa kanyang lolo. Pumasok si Martin sa pinakaloob ng gubat kung saan bihira ang naglalakad. Naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng pino upang magpahinga at payapain ang umiiyak na bata. Sige na, Abdullah. Tahan anak. Ligtas na tayo rito sa dilim. Tay, sino po ba ang mga taong iyon? Bakit po nila tayo hinahabol? Masamang tao po ba sila? Abdullah, ang mga tao ngayon ay galing sa napakalayong lugar. Hinahanap ka nila dahil totoong anak ka ng isang napakalaking tao doon. Isang prinsipe. Prinsipe? Pero kayo po ang tatay ko. Ayoko po sa kanila. Ayokong umalis sa tabi ninyo ni Lolo Tanyo. Ako man, Abdullah. Ayoko mawali sa iyo. Pero mali ang nakikita kong galit sa mga mata ng lalaking yun. Hindi pagmamahal ang dala, kundi panganib sa iyo. Habang nag-uusap ang dalawa sa ilalim ng puno, biglang nakarinig si Martin ng mga footsteps o yapak ng mga sapatos na gumagapang sa mga tuyong dahon sa hindi kalayuan. May mga ilaw ng flashlight na nagsisimulang magpaikot-ikot sa gubat. Martin, alam naming nariyan ka lang. Walang patutunguhan ang pagtakbo mo. Isuko mo ng bata at ginagarantiya ko ang kaligtasan mo. Kapag hindi ka lumabas, makikita mo mangyayari sa lolo mo. Napahawak si Martin sa kanyang dibdib. Pinaliligiran na sila ng mga tauhan ni Tarik at Rashid. Sa gitna ng malamig na kabundukan, wala siyang ibang kasama o kakampi. Sa gitna ng makapal na hamog at matatarik na bangin ng kabundukan sa bagyo, napapalibutan na ni Rashid at ng mga tauhan ni Tarik ang kinaroroonan ni Martin at ng batang si Abdullah. Ang mga ilaw ng flashlight ay patuloy na gumagala sa kadiliman ng gubat.
at ang bawat tipak ng mga humahabol ay lalong nagpapabilis sa tibok ng dibdib ng binatang magsasaka. Martin, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na ang bata at maglakad ka ng payapa. Hawak namin ang lolo mo. Isang utos lang mula kay Senyor Tarik. Hindi mo na siya makikitang buhay pa. Napapikit si Martin habang nakayakap sa kanya ang nanginginig na si Abdullah. Ang banta sa buhay ni Lolo Tanyo ay parang patalim na pumupunit sa kanyang puso. Ngunit alam din niya na kapag isinuko niya ang bata sa mga taong ito, hindi rin makakaligtas si Abdullah. Tay Martin, papatayin po ba nila si Lolo Tanyo? Natatakot po ako. Sasagipin natin si Lolo, anak. Mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw sa akin. Dahan-dahan gumapang si Martin patungo sa kabilang bahagi ng malaking puno ng pino. Sa gilid ng bangin, may isang matarik at madulas na daanan na ginagamit lamang ng mga katutubong magsasaka kapag nag-aani ng mga ligaw na halaman. Sa gitna ng kabundukan, pamilyar si Martin sa bawat sulok at liko ng lupa. Ngunit habang naghahanda siyang umakbang, isang mataas at malamig na boses ang narinig sa kanyang likuran. Tumigil ka, magsasaka. Walang pupuntahan ng mga akbang mo. Napalingon si Martin at nakita niya si Tarik, ang kapatid ng prinsipe mula sa Saudi, kasama ang dalawang armadong tauhan. Si Rashid naman ay nakatayo sa kabilang gilid, pinalilibutan na sila ng tuluyan. Sa wakas, ang nawawalang batang tagapagmana. Akala ng aking kapatid ay patay ka na 5 taon na ang nakakaraan matapos ka naming ipatapon sa malayong lugar na ito. Ngunit sadyang matigas ang buhay mo. Ikaw ang nagtapon sa kanya. Pamilya kanya pero itinapon mo ang isang walang kalaban-laban na sanggol sa gitna ng malamig na bukid. Tanong ni Martin. Walang lugar ang awa sa kapangyarihan at trono. Kapag nawala ang batang ito, sa akin mapupunta ang buong pamana ng aming pamilya. Rashid, kunin mo ang bata. Tapusin niyo na ang magsasaka ngayon. Habang dahan-dahang lumalapit sina Rashid at ang dalawang tauhan, biglang may narinig na malakas na ugong mula sa kalawakan. Ang hangin nagmumula sa mga dahon ng pino ay lalong lumakas, at isang napakaliwanag na ilaw mula sa itaas ang biglang tumama sa kinaroroonan nilang lahat. Isang malaking helicopter ng pamahalaan at ng embahada ang lumitaw sa ibabaw ng gubat. Ang malakas na ilaw nito ay nakatutok mismo sa mukha ni Tarik at ng kanyang mga tauhan. Bitawan niyo ang inyong mga ginagawa. Napapaligiran na kayo ng mga otoridad ng Pilipinas at ng Royal Guard ng Saudi Arabia. Huwag kayong gagawa ng anumang kilos. Sabi ng tauhan mula sa helicopter gamit ang megaphone. Ano? Paanong nalaman ng Royal Guard ang lugar na ito? Rashid, anong nangyari? Hindi ko alam, senyor. Walang sino mga nakakaalam sa ating operasyon. Biglang may lumabas mula sa likod ng mga makakapal na puno ng gubat. Isang grupo ng mga matatangkad at armadong Royal Guards na nakasuot ng formal na uniforme. At sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaki na may napakalakas na aura. May kasamang kapulisan ng bagyo at ang lalaking ito ay walang iba kundi si Prinsipe Faisal, ang tunay na ama ng batang si Abdullah. Tarik, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang mga masasamang plano mo? Kapatid, paano? Paano ka nakarating dito? 5 taon kong inanap ang aking anak. Nalaman ng aking mga tapat na tauhan sa kaharian na mensaheng ipinapadala mo kay Rashid mula nang makita nilang bata sa palengke kanina. Sinundan namin ang inyong bawat takbang. Sa isang iglap, mabilis na pinalibutan at tinawakan ng mga Royal Guards at ng mga pulis sina Tarik
Rashid at ang kanilang mga tauhan. Walang nagawa ang magkabilang panig kundi ang isuko ang kanilang mga sarili. Samantala, kasama rin sa grupo ng mga otoridad si Lolo Tanyo. Ligtas siya at inaalalan ng isang opisyal. Lolo Tanyo, buhay kayo! Mayak-iyak na sabi ni Martin. Martin, ligtas tayo apa. Dumating ang tunay na ama ng bata kasama ang mga pulis bago ako masaktan ng mga taong iyon. Dahan-dahang lumapit si Prinsipe Faisal sa kinaroroonan ni Martin at Abdullah. Ang makapangyarihang prinsipe ay napaluhod sa basang lupa ng gubat, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig sa mukha ng batang si Abdullah. Ang aking anak, ang aking nawawalang prinsipe. Tay Martin, siya po bang sinasabi ninyo? Inilabas ni Martin mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahoy na kahon at ng gintong singsing na may pulang sapphire at inabot ito sa prinsipe. Mahal na prinsipe, ako po si Martin. Nahanap ko po ang inyong anak sa gitna ng aming bukid nung sanggol pa siya. Inalagaan at pinalaki po namin siya ni Lolo Tanyo bilang sarili naming pamilya. Narito po ang patunay na kasama niya nung gabi na iyon. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-iingat sa aking anak sa loob ng 5 taon. Umiiyak na sabi ni Prinsipe Faisal habang kinukuha ang singsing. Isang napakagandang eksena ng pagtatagpo ng ama at anak ang naganap sa gitna ng malamig na kabundukan sa Bagyo. Ngunit paano na si Martin? Ang binatang magsasaka na nagbuhos ng pagmamahal at nagpalaki kay Abdullah bilang tunay na anak. Sa gitna ng tahimik at malamig na gubat sa Bagyo, matapos mahuli ng mga otoridad at Royal Guard sina Tariq at Rashid, nanaig ang labis na emosyon sa pagtatagpo ng tunay na ama at ng kanyang nawawalang anak. Hawak ni Prinsipe Faisal sa kanyang mga bisig ang batang si Abdullah, habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay patunay ng 5 taong pigati at paghahanap. Sa wakas, ang aking anak, hindi ako nagkamali sa pananalig na buhay ka pa. Kayo po bang tunay kong ama? Sinabi po sa akin ni Tatay Martin na nagmula ako sa isang malayong lugar. Oo, aking anak. Ako ang iyong ama. Ngunit ang taong tumayo bilang tunay mong ama sa loob ng 5 taon ay ang mabait na magsasakang ito. Tumingin si Prinsipe Faisal kay Martin na nakatayo sa hindi kalayuan kasama si Mang Tanyo. Ang mukha ng binatang magsasaka ay puno ng halo-halong emosyon. Kagalakan dahil ligtas at nahanap na ng bata ang kanyang tunay na pamilya. Ngunit may matinding sakit din dahil alam niyang dumating na ang oras ng pamamaalam. Abdullah, masaya ako para sa iyo anak. Nahanap ka na ng tunay mong ama. Napakayaman at napakamakapangyarihan niya. Hindi ka nadaranas ng gutom o lamig sa bukid dito. Tay Martin, ayoko pong sumama sa malayo kung hindi kayo kasama ni Lolo Tanyo. Kayo po ang tatay ko. Dito lang po ako sa Bagyo. Abdullah, tumingin ka sa akin anak. Ang tunay mong lugar ay sa piling ng pamilya mo. Ako man ay mamimiss ka ng sobra. Pero kailangan mong lumaki sa kung saan ka talaga nagmula. Huwag mong kakalimutan ang mga itinuro namin sa ni Lolo Tanyo Magiging mabuting tao ka. At igalang mong ama mo. Habang nag-iiyakan ang dalawa, lumapit si Prinsipe Faisal at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Martin. Ang napakadakilang prinsipe mula sa Saudi ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng simpleng binatang magsasaka. Isang aksyon na hindi kailanman ginawa ng isang dugong bughaw. Martin, iniligtas mo ang buhay ng aking anak nung itinapon siya sa gitna ng malamig na bukid. Pinalaki mo siya sa pagmamahal, kabutihan, at dangal kahit sa gitna ng kahirapan. Walang katumbas na salapi o kayamanan
ang kabutihan ng iyong puso. Mahal na prinsipe, tumayo po kayo. Ginawa ko lang po ang tama. Noong makita kong sanggol sa bukid, hindi ko maatim na iwan siya doon. Itinuring ko siyang tunay kong anak. Dahil doon, hindi ka lang basta tagapag-alaga sa aking paningin. Ikaw at ang iyong lolo ay pamilya na rin ng aming kaharian. Dito na nagbago ang ikot ng tadhana para sa magsasakang si Martin at sa kanyang lolo Tanyo. Hindi pinabayaan ng prinsipe ang taong nagligtas sa kanyang nag-iisang tagapagmana. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ayusin ang lahat ng legal na proseso at ang pagpataw ng hustisya sa masamang tiyuhin na si Tariq, nagpalabas ng opisyal na dekreto ang kaharian ng Saudi Arabia. Binigyan sina Martin at Mang Tonyo ng isang malaking lupain sa lungsod ng Baguio, kasama ang isang modernong sakahan at pondo upang makatulong sa lahat ng mahihirap na magsasaka sa kanilang komunidad. Bukod dito, binigyan din sina Martin at Mang Tanyo ng espesyal na diplomatic pass upang malayang makalipad at makabisita sa kaharian ng Saudi Arabia anumang oras na naisin nila, upang makasama at makabanding ang batang si Abdullah. Isang hapon sa Baguio, habang nakatayo si Martin sa ibabaw ng burol ng kanilang bagong sakahan habang nakatanaw sa magandang tanawin kasama si Mang Tanyo, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa Saudi Arabia. Tay Martin, Lolo Tanyo, tingnan niyo po ang bagong kabayo ko. Inihahanda ko po ito para sa pagdating niyo rito sa susunod na linggo. Ang ganda naman yan, Abdullah. Maging maingat ka sa pagsakay dyan, ha. Babiyahin na kami riyan ng lolo mo. Sa Martes. Huwag mong kakalimutan ang paborito mong gulay mula sa Baguio, Abdullah. Magdadala kami riyan, ha. Opo, Lolo. Sabik na po akong makasama kayo ulit. Mahal ko po kayo, Tay Martin. Mahal na mahal din kita, anak. Sa uli, ang simpleng kabutihan at busilak na puso ng isang binatang magsasaka sa kabundukan ng Baguio ay hindi lamang nagligtas sa buhay ng isang nawawalang prinsipe, kundi nagdala rin ng walang katapusang biyaya at pagbabago sa buong bayan. Isang patunay na ang totoong pagmamahal ng isang ama ay hindi nasusukat sa dugo o kayamanan, kundi sa taos-pusong pagkalinga at sakripisyo. Dito nagtatapos ang ating nakakatuwang kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilig at pagsubaybay dito sa Tamoxki TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon sa kwento at mag-subscribe para sa marami pang nakakaantig pusong kwento. Hanggang sa muli mga Katamoxki. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.